Guys, para sa mga hindi pa nakakaalam, lalo na't napakadali na lang ngayon mag-apply or kumuha ng checkbook sa mga bangko, ngunit ingat-ingat sa paggamit nito. Dahil pwede kayong makulong dahil dito. Kung bakit, alamin. Isa ang tseke sa paraan ng paglabas ng pera na itinuturing na ligtas, lalo na kung malaki ang halaga ang nilalaman nito. Dapat ding tandaan na nag-i-issue nito na dapat ay may sapat na halaga ang bank account para sa ilalagay na halaga sa tseke. Ito'y upang maiwasan ang pagtalbog ng tseke na isang paglabag sa batas. Ano nga ba ang bouncing check at ang maaaring kaparusahan dito? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Para sa mga madalas mag-deposit o mag-buy in cash ng mga cheque, naranasan nyo na bang ibalik sa inyo ito ng bangko? Marahil dahil sa kakulangan ng pondo sa account o sarado na ang account kung saan konektado ang ibinigay na cheque o hindi naman ay may inisyong stop payment order. Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na bouncing check kung saan hindi pinaproseso ng bangko ang isang cheque kung ang account na konektado rito ay kulang sa pondo o hindi naman ay close na ang account. At upang maiwasang gamitin itong panloko sa mga individual, ay maaaring mapanagot ang taong nag-issue ng bouncing check. Ayon sa Batas Pambansa bilang 22, maaaring maharap ang sinumang nag-issue at nakapirma sa nag-bounce na cheque sa kulong ng 30 araw hanggang 1 taon at multa sa twice amount ng nakalagay sa cheque, ngunit hindi lalagpas ang 200,000 pesos. Maaari ring ipatawan dalawang kaparusahan na nakadepende sa magiging desisyon ng korte. Samantala, dahil nga dito isang Pilipina na papunta na sana sa ibang bansa ang inaresto sa NAIA dahil sa paglabag sa bouncing check law. Ito yung pag-i-issue ng cheque na walang laman or walang fund or hindi sapat ang pera sa bank account. Isang babae pasahero na papalis patungong Guangzhou, China, dinakip sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ito ipapadilim na kahapon matapos madiskubre ng Bureau of Immigration na mayroon siyang outstanding warrant dahil sa paglabag sa Batas Pambansa bilang 22 o yung bouncing check law habang sumasailalim sa routine check. Nang makumpirma ang kanyang warrant, inalerto ng Bureau of Immigration ng Aviation Security Unit NCR NAIA Police Station 3. Ito yung ABCU NCR na mabilis na nakakaugnayan sa Manila Police District, Barbosa Police Station para ipatupad ang pag-aresto. Nasa kustodiya na ngayon ng Manila Police District at Barbosa Police Station ang akusado na may inirekomendang piyansa na 12,000 pesos. Binigyan din ni Police Brigadier General Christopher Abesia, Director ng PNP ABCI Group, ang kahalagahan ng pagbabantay at pagtutulungan ng interagency. Sinabi ng opisyal ang matagumpay na operasyong ito ay sumasalamin sa dedikasyon upang matiyak na walang sinuman ang makakatakas sa batas. Sa pamamagitan ng Care Meets Action Program, patuloy na napausayin ang mga hakbang sa seguridad upang mapanatili ang tiwala at kaayusan ng publiko. Kaya para sa mga kababayan natin, kailangan natin mag-ingat sa paggamit ng cheque, lalo na't ngayon ay napakadali na lang mag-apply nito sa Pilipinas or sa ibang bansa. Kaya maging paalala ito sa lahat.